Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pagpapalakas ng regional security pinatatag pa ng Australia, Estados Unidos at Pilipinas sa MMCA. Karambola ng 5 sasakyan sa SCTEX ikinasawi ng 10 katao. Rubber gate ng Bustos Dam sumabog, mga residente pinaalalahanan sa biglang pag-apaw ng tubig sa ilog. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Palalimin ang kaalaman sa tactical coordination at pagpapalitan ng operational capabilities sa hangaring mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific. Iyan ang layunin ng ika-9 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA kamakailan sa West Philippine Sea o WPS. Pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, katuwang ang Australian Defence Force o ADF at United States Indo-Pacific Command. Sa ilalim ng Northern Luzon Command o NOLCOM, ilan sa mga pagsasanay ay nakatuon sa communications exercise, division tactics, rotary flight operations, air patrols at anti-submarine warfare. Nagsanib puwersa ang mga pangunahing asset mula sa 3 bansa upang masigurong handa ang bawat isa sa pagtugon sa mga banta sa maritime security. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., pinatitibay ng MMCA ang kolektibong kakayahan sa depensa habang isinusulong ang isang rules-based international order at paggalang sa soberanya alinsunod sa UN Clause. Hindi bababa sa 10 katao ang kumpirmadong patay habang mahigit 20 iba pa ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Tarlac City Toll Plaza exit ng Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX kahapon ng tanghali. Ayon sa Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, kabilang sa mga sangkot sa aksidente ang 3 SUV, isang container truck at isang solid north bus. Agad na nagkaroon ng extradition efforts ang PDRRMO Tarlac katuwang ang Philippine Red Cross para sa mga biktimang naipit sa loob ng mga sasakyan. Samantala, lumalabas sa paunang investigasyon na ang sanhi ng aksidente nakatulog umano ang driver ng humaharurot na bus. Kasunod nito ay pinag-utos ni Transportation Secretary ang pagsususpindi sa Solid North Bus habang bibigyan ng LTFRB ng tig 400,000 pesos ang bawat naulilang pamilya ng mga nasawing biktima. Nagpaalala ang Bustos Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa mga naninirahan malapit sa ilog na maging alerto at umiwas sa mabababang lugar. Kasunod ito ng pagsabog ng rubber gate ng Bustos Dam dahilan para tuloy-tuloy ang pag-agos ng tubig mula sa dam na posibleng magdulot ng biglaang pagtaas ng water level sa mga ilog na konektado sa Angat River. Bukod sa Bustos, posibleng maapektuhan ang Baliwag, Plaridel, Pulilan at Kalumpit, kaya inaabisuhan ng mga residente na maging alerto at maghanda. Naka-heightened alert na rin ang mga lokal na pamahalaan sakaling lumala ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang assessment ng National Irrigation Administration o NIA upang alamin ang lawak ng pinsala sa rubber gate at epekto nito sa operasyon ng Bustos Dam. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.